May problema ba? Tanong ni Timothy sa dalaga nang mapansin na mukhang hindi ito mapakali matapos matingnan ang cellphone. Mabilis na ibinalik ni Janina ang cellphone sa bag at umiling sa binata. Nothing, sorry pero mauna na ako at may kailangan akong puntahan. Kahit hindi pa tapos kurmain ay tumayo na siya. Mabilis na tumayo na rin si Timothy, sabay na tayo. Timothy, hindi ka pa tapos kumain saka ang anak natin, pigil ni Jonah sa binata. Napansin ni Janina na nagdalawang isip ang binata na sumabay pa sa kanya. Ayaw niya rin namang maiwan si Trix na hindi pa tapos kaumain. Huwag mo na akong ihatid. Tapusin mo na ang pagkain mo at samahan si Trix. Napabuntong hininga si Timothy sa kabinitiwan na ang kamay ng dalaga. Mag-ingat ka sa pagmaneho at pupunta ako mamaya sa opisina mo. Pilit na ngumiti si Janina sa katumango sa binata. Pero bago siya umalis ay humalik siya sa pisngi ni Trix. Kitang-kita niya sa isang sulok ng mata niya ang pagtalim ng tingin sa kanya ni Jonah. Alam niyang ito ang nasa likod ng message na natanggap niya. Ang balak na lagpasan lang si Timothy ay hindi natuloy ay binigyan niya rin ito ng halik sa pisngi. Nagulat si Timothy sa ginawa ni Janina. Wala na ito sa harapan niya saka lang siya na himnas-nasan at wala sa sariling sinapo ang pisngi kung saan lumapat ang labi ng dalaga. Nakadalawang nakaunang halik na ito sa kanya. Hindi niya namalayang napangiti na pala siya. Pabagsak na binitiwan ni Jonah ang hawak na fork upang kunin ang atensyon ni Timothy. Ngunit parang hindi siya nakikita at ang anak lang ang pinapansin hanggang sa matapos ang pagkain. Ate, gusto mo bang bumalik sa silid mo sa itaas bago ako umalis? Tanong ni Timothy sa kapatid matapos kumain. No, dito lang ako sa ibaba muna at huwag mo akong alalahanin dahil may katulong naman dito. Huwag kang mag-alala at alagaan ko si ate, sabat ni Jonah at mumiti sa binata. Tinanguan lang ni Timothy ang dating asawa sa kanilapitan ang anak. Huwag makulit at ma-injury ang tita. Ikaw ang mag-aalaga ngayon sa kanya, kaya pakabait ka dapat. Opo, Daddy. Ingat po kayo ni Mommy Janina. Matipid na igumiti si Timothy sa anak at bahagyang ginulo ang buhok nito bago umalis na. Habang pasakay sa sasakyan ay tinawagan niya si Janina na patingin si Janina sa cellphone nang tumunog iyon. Hindi siya nag-abalang tingnan kung sino ang caller at wala ring balak sagutin. Pagka-park sa sasakyan sa isang kainan na hindi matao ay nagmamadali siyang bumaba. Napangisi si Paul nang makita ang palapit na dalaga. Tumayo siya at tangkang salubungin ito ng yakap ngunit tinulak siya ng dalaga. Wow! Natatawang itinaas ni Paul ang dalawang kamay at umaktong nasaktan. Hindi ako naparito upang patulan ka ang kamanyakan mo. Angil niya sa lalaki halbang masama ang tinging ipinukol dito. Natawa si Paul sa halip na mapikon o mainsulto sa sinabi ng dalaga. Gusto ko talaga ang ugali mo, nakaka-turn on. Nandidiri ang tinging ipinukol niya sa binata at humakbang muli palayo rito. Siguraduhin mong may kabuluhan ang pagpunta ko rito. Dahil kung hindi ay kaya kong basagin iyang itlog mo kapag nagkamali ka. Hindi nagbibirong panakot niya sa lalaki. Desperada na siyang malaman ang katotohanan tungkol sa anak niya. Biglang nabura ang nakakalokong ngiti sa labi ni Paul at tumalim na rin ang tingin sa dalaga. Hindi ko akalaing bumalik agad ang katinuan mo at naging successful pa. Natigilan bigla si Janina. Gusto niyang batukan ang sarili at parang pinagkanulo niya ang sarili ngayon dahil sa pain ng dalawa. Bakit nga ba siya narito ngayon at hindi pa? Nagpadala siya sa bugso ng damdamin kanina kaya siya narito. Nakalimutan niyang hindi pa dapat malaman ng mga ito ang tunay niyang pagkatao. Napangisi si Paul nang mapansin ang pag-ilap ng mga mata ng dalaga. Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo. Narito ako dahil curious sa sinasabi mo tungkol sa kakambal na anak ni Janine. Bawi niya at pinatigas ang anyo. Tumawa si Paul at pinasadahan ng malisyusong tingin ang magandang katawan ng dalaga. I'm just wondering kung ano ang ginawa ninyo sa Janine na ito at bukang bibig-bibig ninyo siya ni Jonah. Muling nabura ang ngiti sa labi ni Paul. Alright, hindi kita pipiliting umamin. At dahil hindi naman ikaw si Janine, wala dapat tayong pag-usapan. Naikuyom ni Janina ang kanang kamay at mabilis na iniharang ang sarili sa daraanan ng lalaki. Alam ba ng dating asawa ni Jonah ang tungkol sa nakaraan ninyong dalawa? Ngayon mo sabihing hindi ikaw si Janine. Nang uyam na tugon niya sa dalaga. Well, marunong lang ako maghukay ng baho ng isang tao, lalo na at gusto akong gawa ng masama makahulugan niyang tugon sa lalaki.
Okay lang kung hindi mo sabihin sa akin ang tungkol kay Janine. Kaya ko namang magbayad ng tao upang malaman ang katotohanan. Pagkasabi ninyo ay tinalikuran na niya ang lalak. Kambal ang iniluwal na bata ni Janine noon, tumigil sa paglalakad si Janina at mariing naglapat ang mga labi. Nanatili siya sa kinatayuan at hinintay ang iba pang sasabibi ng lalaki, at buhay ang batang babae na asa pangangalaga ngayon ng mag-asawang nakatira dati sa isang mabahong lugar. Ngumisi si Paul at nilapitan ang dalaga. At malalaman mo lang kung nasaan siya, kapag ang nakaharap ko na ay si Janine. Halos dumugo na ang loob ng labi ni Janina dahil sa diin ng pagkalapat at nakagat na rin pinigilan niya ang sarili na mag-react sa harapan ng lalaki nang ipakita nito sa kanya ang isang larawan ng bata. Ayaw pa rin sana niyang paniwalaan pero may hawak rin itong larawan ng dalawang sanggol na nasa tabi niya habang siya ay wala pa ring malay. Dumiritso si Timothy sa opisina ni Tyrone nang hindi makita si Janina sa office nito. Mukhang napadalas ang tambay mo dito sa kumpanya ko. Nakangising bati ni Tyrone sa kaibigan. May limit na ba ang pagpunta ko dito? Aroganting sagot ni Timothy, hindi pumasok si Janina ngayon at hindi ko rin alam kung nasaan siya at anong reason kung bakit absent siya today. Malayong sagot niya sa kaibigan at alam naman niyang ang dalagang iyon ang dahilan. Kahit hindi aamin ang kaibigan ay alam niyang si Janina ang apple of the eye nito ngayon. Ang ibig mong sabihin ay hindi siya pumasok mula kaninang umaga. Hindi ba siya nagsabi sa iyo? Balik tanong ni Tyrone sa kaibigan. Naihilamos ni Timothy ang palad sa mukha bago napabuga ng hangin sa bibig. Hindi ko siya hahanapin dito kung alam ko. Iritabe niyang angil kay Tyrone. Hey, hindi ko kasalanan kung wala siya dito ngayon. Isa pa ay ikaw ang lagi niyang kasama, kaya ikaw ang may responsibilidad sa kanya. Defensive na ani Tyrone. Sorry, nag-aalala lang kasi ako at hindi rin niya sinasagot ang tawag ko. Napatayo si Tyrone at mukhang seryoso ang kaibigan sa paghahanap sa dalaga. Are you sure? Baka namnan busy lang at may ginagawang importante. Dapat hindi ko na siya hinayaang umalis kanina. Tiyak may hindi nangyari kaya ganoon ang reaksyon ang may mabasang mesa kanina. Wala sa loob na naibulong ni Timothy at nag-isip kung saan maaring hanapin ang dalaga. Kalma ka muna pare, tawagan ko ang asawa ko at baka alam niya kung nasaan ang idol niya. Mariing naglapat ang mga labi ni Timothy at tumango sa kaibigan. Naiinip na nagpalakad-lakad siya sa loob ng opisina nito. Balak niya sanang sunduin ang dalaga ngayon at malapit na ang oras ng uwian. Hindi rin niya kinulit kanina sa tawag sa pag-aakalang busy lang ito. Pare, hintayin na lang natin at tatawagan ng asawa ko kung makontak siya, ani Tyrone sa kaibigan at pinaupo na muna ito. Hindi sinunod ni Timothy ang kaibigan at ipinamulsa ang kaliwang kamay habang ang isa ay maihawak sa cellphone. Hindi niya mahintay si Jezebel. Siya na mismo ang tumawag sa dalaga. Ngunit tulad kanina ay wala pa ring sumasagot kaya nag-aalala na siya. Ipahanap ko na siya. Mabilis na kinuha ni Tyrone ang cellphone at inutusan ang taong mabilis mag-track ng location ng isang tao. Nanghihinang napaupo si Janina sa front seat ng makabalik na sasakyan. Halos maghapon na siyang naghanap sa taong maaring mapagtanungan sa hospital. Hinanap niya ang doktor na nagpaanak sa kanya, ngunit wala na sa hospital ang huli. Maging ang hearse ay wala rin. Pinabuklat niya ang kanyang record noon at naghinatay ng ilang oras, pero wala ring magandang resulta. Wala umana sa data at sa files ang kanyang record na doon siya nanganak. Napaiyak na lang siya at naisubsob ang noo sa manibela. Kaninang tanghaling tapat ay galing din siya sa puntod ng anak at dinalaw ito. Parang wala na siyang lakas para magmaneho dahil sa gutom, iungkot at galit na nadarama. Ilang sandali pa ay nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ng kotse niya. Hindi niya pala na-lock iyon. Napatiim bagang si Timothy nang makita ang luhaang mga mata ng dalaga. Ang balak na pagalitan ito ay hindi na ituloy, ipunasok niya ang kalahating katawan sa loob ng sasakyan at niyakap ang dalaga. Ano ang ginagawa mo sa iyong sarili? Napasinok si Janina at hindi alam kung ano ang dapat maramdaman nang makita ang binata. Nagulat siya sa biglang sulpot nito sa kinaroonan niya. Ayaw niya sanang may makakita sa kanya sa ganitong sitwasyon, kaya nga hindi niya iniintindi ang cellphone. Alam mo bang kanina pa kita hinahanap? May kasamang panunumbat na ani Timothy habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Bakit? Wala sa sariling tanong niya sa binata.
Binitiwan niya ang dalaga at lumabas ng sasakyan. Kailangan niyang lumanghap ng maraming hangin upang pakalmahin ang sarili. Nang sinabi kanina ng tao ni Tyrone na nasa hospital ang location ng dalaga ay sobra siyang nag-aalala. Buong akala niya ay na-hospital na ito, buti at nakita niya agad ang sasakyan nito sa parking area. Mabagal siyang lumabas ng sasakyan upang lapitan sana ang binata, ngunit napasandal siya sa sasakyan dahil nakaramdam ng pagkahilo. Mabilis na hinapit niya sa baywang ang dalaga nang makitang nabuhay ito sa kinatayuan. Nang makitang namumutla ito ay mabilis niyang binuhat. Huwag! Nang hihinang pigil niya sa binata nang tangkang dalhin siya sa loob ng hospital. Huwag matigas ang ulo at kailangan mong matingnan ng doktor. Please! Humigpit ang hawak niya sa braso ng binata. Okay lang ako. Gusto ko lang umuwi at makapagpahinga. Pinakatitigan muna niya ang dalaga. Nang isandal nito ang ulo sa dibdib niya ay napabuntong hininga siya. Ibinalik niya ito sa sasakyan pero siya ang magdadrive. Tinawagan niya ang driver upang kunin ang sasakyan niya at dalhin sa bahay ni Janina. Thank you, pasensya kung napag-alala kita ng husto. Nasaan ang cellphone mo? Tanong ni Timothy habang nagmamarneho. Kinuha niya ang bag na nasa likod at kinuha ang cellphone. Pagtingin niya ay maraming message at missed call mula sa binata. Sorry, marami lang akong inasikaso at hindi na naisip ang tumingin sa oras. Huminga ng malalim si Timothy at hindi na muling nagtanong pa hanggang sa makarating sila sa tinutuluyan ng dalaga. Binuhat niya ito kahit tumatanggi. Dadalhin kita sa hospital kapag matigas pa ang ulo mo. Isinubsob na lamang niya ang mukha sa dibdib ng binata at napapatingin sa kanila ang mga nadadaanan nila. Pagkababa sa dalaga sa sofa ay kumuha siya ng maaring makain ng dalaga at tubig. May nakita siyang biskit ay iyon muna upang magkalaman lang ang tiyan nito. Parating na ang pagkaing inorder ko, gutom ka na ba? Hindi na siya nagsinungaling sa binata. Nahihiyang tumango siya habang ningunguya ang biskit. Nakagat niya ang loob ng bibig nang nakitang dumilim ang anyo ng binata at hindi na nagsalita. Ilang sandali pa ay may kumatok. Ito na ang nagbukas at pagbalik ay may dala ng 3 paper bag na malaki. Lalo siyang nagutom nang maamoy ang bango ng pagkain at nga paborito pa niya. Wait for me, don't touch. Napalabi siya at parang bata lang siya na pinagsabihan nito. Kumuha ito ng plato at kutsara. Hindi na siya nang agaw at hinayaang ipagsandok siya. Pero ang sunod nitong ginawa ay nagpanganga sa kanya. Dahil sa ginawa niya ay diretso na sa loob bibig niya ang pagkaing isinusubo nito sa kanya. Hindi ka maaring kumain ng marami pa at baka mabigla ang tiyan mo. Ipinagbalat niya ng shrimp ang dalaga at isinubo din dito. Napangiti siya at para lumapat pa sa labi niya ang daliri ng binata. Hindi niya akalaing may ganito kalambot na side ang binata sa isang tulad niya. Hindi ka ba kakain? Napasimangot na siya nang ayaw pa ring magsalita ng binata. Alam niyang hindi ito napilitang subuan larg siya, at hindi iyon ang dahilan kung bakit bad mood ito. Dumampot na rin siya ng isang hipon at binalatan iyon. Muli siyang napangiti nang tanggapin nito ang isinusubo niyang hipon. Ganoon lang sila, tahimik na nagsusubuan ng pagkain hanggang sa matapos. Walang salitang namanagitan pero parang puso nila ang nag-uusap lang stay here, ako na ang magliligpit ng kala. Pigil ni Timothy sa dalaga ng tatayo sana ito. Napabuntong hininga si Janina nang tumalikod na ang binata. Nang magsimula na itong maghugas ng pinagkainan nila ay tumayo siya at nilapitan ito. Natigilan si Timothy nang yumakap ang dalaga sa likod niya at ipinulupot ang mga kamay sa kanyang baywang. Galit ka pa ba? Mahinang tanong ni Janina sa binata saka idinikit ang matangos na ilong sa likod nito. Ang bango ng binata kahit galing sa trabaho. Alam kong wala akong karapatan sa iyo, lalo na ang mag-demand sa time at atensyon mo, pero sana ay huwag mong kalimutang may nag-aalala sa iyo at huwag mo rin pabayaan ang sarili mo. Naantig ang damdamin niya dahil sa mga sinabi ni Timothy. Naiiyak na naman siya at nalungkot. Mabuti pa ibang tao at inaalala siya. Sorry talaga, hindi ko na kasi alam kung ano ang gagawin kanina, binitiwan ni Timothy ang sponge at mabilis na naghugas ng kamay sa kahumarap sa dalapga. Nang makitang namumula na naman ang mata nito ay niyakap niya ito. Alright, hindi na ako galit. Sobra lang ako nag-alala sa iyo kaya nagkaganito. Nag-angat ng tingin si Janina at nakikiusap ang baluluhang mga mata sa binata. Can you help me?
Napatiim bagang si Timothy at ramdar niya ang pighating na darama ng dalaga. Gusto niya ring magalit sa sarili dahil isa siya sa dahilan kung bakit mabigat ang kalooban nito. If you trust me, gugusto kong mahanap ang doktor na nagpaanak sa akin noon upang kumpirmahin ang lahat. Kaya ka ba nasa hospital kanina? Nang tumango ang dalaga ay napabuntong hininga siya. Paano kita matulungan? Noong nanganak ako ay nakatulog ako. Paggising ko ay hindi ipinakita sa akin ang anak ko. Pinaghihinalaan mo bang buhay pa ang anak mo? Tanong niya sa dalaga habang matarnan itong pinagmamasdan. Balak niya ring sabihin dito ang totoo, ngunit mukha na tuklasan na ng dalaga ang lahat. Alam kong patay na ang anak ko pero may posibilidad na kambal ang nailuwal ko noon. What? Mukhang shock na naibulalas ni Timothy at kinabahan. Papaano mo nasabi iyan? May taong nagsabi sa akin. Sa una ay ayaw kong maniwala dahil alam kong gusto lamang akong malamangan ng taong iyon. Pero may bahagi sa puso ko mula noon hanggang ngayon na may kulang at mali. Ramdam ko sa aking puso na buhay pa ang anak ko. Inakay muna ni Timothy ang dalaga pabalik na sala at pinaupo sa sofa. Alam niyang tama ang nararamdaman ng dalaga na buhay pa ang anak nito. Pero hindi siya mapakali na maaring karnbal ang naging anak ng dalaga. Isa pa ay may ipinakitang larawan noong nasa operating room pa lang ako at dalawa ang baby. Ang taong nagsasabi sa iyo ay kilala mo ba personally? Tumango si Janina, pero hindi ko maaring sabihin sa iyo dahil maging komplikado ang lahat. Ayaw kong isugal ang buhay ng isa ko pang anak na hindi pa nakikila. Naikuyom ni Timothy ang kanang kamay. Kung totoong kambal ang naging anak ni Janina, ay hindi niya mapapatawad ang taong nagtago sa bata. Pagbabayarin ko sila ng nahal. Sandaling natigilan si Janina at nasa boses ng binata ang galit na nadarama para sa taong dahilan din kung bakit siya nga kakaganito. Paubaya mo sa akin ang paghahanap sa doktor na iyon at siguraduhin kong pagbayaran nila ang lahat ng ginawa sa iyo. Napaluha na siya at isinubsob ang mukha sa dibdib ng binata. Thank you. Kailangan ko munang masigurong kambal nga ang anak ko noon at mahanap kung saan siya na ipamigay ng hayop na iyon. Hinayaan lang ni Timothy na umiyak ang dalaga habang nakayakap sa kanyang baywang. Ilang minuto pa ay binuhat na niya ito at dinala sa silid nito. Mabilis na hinawakan ni Janina sa kamay ang binata ng tangkang lalayo na sa kanya. Don't leave me, please. Tumambo si Timothy at tinabihan sa paghiga ang dalaga. Masaya siya ay naging komportable sa kanya ang dalaga. Pagkahiga niya ay mabilis na umunan sa dibdib niya ang dalaga. Napalunok pa siya ng sariling laway dahil biglang nag-iba ang kanyang pakiramdam. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili lalo na at mahina ngayon ang dalaga. Pero paano niya labanan ang init sa katawan kung biglang nag-iba ng posisyon si Janina? Dumapa si Janina sa dibdib ng binata at nag-angat ng mukha upang mapagmasdan ang gwapong mukha ng binata. Timothy! Ay sasanan? Napangiti siya nang manatiling nakapikit ang binata. Stop staring. Sita niya sa dalaga pero nanatili siyang nakapikit lang. Ayaw niyang makita ang dalaga at baka makalimot siya. Paano kung aagawin kita mula kay Jonah? Tanong niya sa binata habang pinagagapang ang hintuturo sa matangos na ilong nito. Alam nung walang ibang namamagitan sa aming dalawa. Pahintamad niyang sagot sa dalaga at hinayaan lang ito sa ginagawa nito sa kanyang mukha. Napalabi si Janina at ayaw talagang magmulat ng mga mata ang binata. Hindi rin ito siniseryoso ang tanong niya at ang akala ay nagbibiro lamang siya. Mabilis siyang bumangon at umupo sa tiyan nito. Arf, what are you doing? Napilitan na siyang magmulat at ang pasaway na dalaga ay mukhang game na i-torture siya ng husto. Janina, may sakit ka pa. So what? Humulma ang matamis niyang ngiti nang umiwas ng tingin sa kanya ang binata. Damn, ano ba ang nangyari sa iyo sa maghapon na ito at ang ligalig mo? Mukhang naubusan ng pagtitimpi na ani Timothy. Sino ang mas maganda at nakakaakit sa amin ni Jonah? Mukhang tinubuan ng pagpaksa ulo ang tingin ni Timothy sa dalaga. Nang sumimangot ito ay napakamot siya sa noo kahit hindi naman makati iyon. Kailangan pa bang itanong iyan? Just answer me. Inis niyang hinampas ang binata sa dibdib. Napaigtad siya sa ginawa ng dalaga, hindi dahil sa sakit kundi dahil may kasamang daklot sa dibdib niya ang ginawa nito. Siyempre ikaw. Bakit mukhang napilitan ka lang?
Hindi kumbinsadong tanong niyang muli sa binata. Sa tingin mo ay narito ako ngayon at nakahiga sa kama mo kung iniisip ko ang babaeng iyon? Seryoso niyang tugon sa dalaga. Muli siyang napalabi at sinalubong ang nangungusap na mga mata ng binata. Paano kung ginagamit lang kita? It's okay, as long na masaya ka at manatili sa tabi ko. Sensiro niyang tugon sa dalaga. Uy. Lumambong ang tingin niya sa binata habang humahaplos ang kanang kamay sa pisngi nito. Hindi ko rin alam pero nang magtagpo ang landas nating dalawa ay hindi ka na maalis sa isipan ko. Nakagat ni Janina ang ibabang labi at ramdam niyang serisuso ang binata sa mga sinasabi nito. Can I ask? Tumango siya sa binata at nanatiling magkahugpong ang kanilang tingin sa isa't isa. Galit ka ba sa lalaking nakabuntis sa iyo noon? Halos pabulong na tanong niya sa dalaga at parang takot na marinig ang maging sagot ng dalaga. To be honest, no, wala siyang kasalanan at ako ang pumasok sa silid niya ng gabing iyon. Nabawasan ang bigat sa dibdib niya dahil sa naging sagot ng dalaga. Pero wala akong balak na hanapin o kilalanin pa siya. Uy. Mukhang nanghihinayang na tanong ni Timothy. Para ano pa? Hindi rin naman nabunay ang anak namin. Muling nilukob ng lungkot ang puso't isipan niya pagkaalala sa namatay niyang anak. Paano kung kambal nga ang anak mo at buhay silang pareho? Tanong niyang muli sa dalaga. Gusto niya kasing malaman kung ano ang iniisip para sa lalaking nakabuntis dito noon. Natigila si Janina at umalid na sa pagkaupo sa tiyan ng binata. Bumalik siya sa pagkahiga sa tabi ng binata at umunad sa matigas nitong braso. Ayaw kong umasa. Hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang pagkawala ng anak ko. Kung wala si Marian ay baka natuloy ang pagpalunod ko sa ilog noon. Niyakap niya ang dalaga at hinalikan ito sa noo. Sorry. Bakit ka humihingi ng tawad? Natatawa niyang tanong sa binata bago isiniksik ang sarili sa tagiliran nito. Sorry dahil ngayon lang nagtagpo ang landas nating dalawa. Hindi kita naalagaan noon at naprotektahan. Napangiti siya at ang seryoso ng binata. Bumawi ka na lang ngayon. Pabiro niyang sagot dito. Kan isa. Biglang sumigla ang pakiramdam ni Timothy dahil sa narinig. Silly, seryoso ka? Natatawa niyang tanong sa binata habang nilalaro ng daliri ang chin nito. Janina, I'm serious. He said in stern voice. Natigilan siya sa kanag nag-angat ng tingin upang masakubong ang nangungusap na mga mata ng binata. Gustuhin mo pa rin ba ako kung sabihin ko sa iyo na ginagamit lang kita dahil gustong maghiganti sa taong malapit sa iyo? Nanunubok niyang tanong sa binata. Basta ba panagutan mo ako sa bandang huli? Muling pumikit si Timothy at ayaw makita ang kungkot sa mga mata ng dalaga. Hindi pa ito ang tamang oras upang sabihin dito ang totoo at baka makagawa ito ng hindi tama. Inis na bumangon siya nang makitang pumikit na naman ang binata. Napangisi siya ng mapatitig sa labi nito. Hindi niya alam kung bakit na-fall agad sa kanya ang binata gayong kamakailan lang sila nagkita. Habang nakatitig sa labi nito ay may bumabalik sa alaala niya na nagpapagulo sa kanyang isipan. Napamulat si Timothy nang biglang may malambot at mainit na bagay ang lumapat sa kanyang labi. Hindi agad siya nakapag-react dahil sa gulat. Parang naulit lang ang nangyari sa kanila noon. Nang tangkang hihiwalay na ang labi ng dalaga sa kanya, ay mabilis niyang kinabig ito sa batok saka pinalalim ang halik. Tuluyan nang nagising ang libido sa katawan niya at ang pagnanais na maangkin muli ang dalaga. Napasinghap si Janina nang lumalim na ang halik sa kanya ng binata. Pamilyar ang init ng labi at pamamaraan ng halik sa kanya ng binata. At wala siyang ibang nakarelasyon pero may nakahalikan siya minsan sa ibang bansa as part ng fling niya upang subukan ang sarili. Pero never niyang naramdaman ang ganito sa ibang nahalikan. Kusang gumalaw ang labi niya at ginaya ang bawat galaw ng labi at dila ng binata. Janina, please, hindi niya alam kung para saan ang pakiusap niya. Kapag naudlot ang nasimulan ay tiyak na mababaliw siya. Please, what? Paanas niyang tanong kay Timothy nang bitiwan nito ang labi niya at ang liig naman niya ang gusto nitong tikman. Napatingala siya nang maramdaman ang dila nito sa balat niya bago pasimsin siyang hinalikan doon. Please, wag mo akong pigilan. I can't hold on anymore. Namamaos na anya sa dalaga sa kakinuha ang isa nitong kamay at ipinatong sa kanina panggising niyang pagkalalaki.
Nakagat ni Janina ang labi nang madama ang matigas na shaft ng binata. Sa halip na matakot ay bigla siyang nag-init sa kaalamang na ang dinadama ay ang pagkalalaki ni Timothy. Nainch guide ng binata ang kamay niya papasok sa loob ng nakabukas ng zipper nitong pantalon ay bahagyang nanginig pa ang mga daliri niya. Dinig niya ang impit na ungol ni Timothy nang nasa palad na niya mismo ang ulo ng shaft nito. "Touch me, honey." Paungol niya utos sa dalaga habang marahang kinakagat ang tainga ng dalaga. Padaklot at sabik niyang hinawakan ang kahabaan ng binata habang hinahalikan ito sa leg. Tuluyan na nitong hinubad ang suot pang ibaba habang humahaplos ang palad niya ng paibaba at taas sa shaft is binata. Hindi na rin mapigilan ni Timothy ang sarili at naglikot ba ang mga kamay. Nang mahubad ang suot pang itatas ng dalaga, ay agad na hinawi lang ang kapirasong tela saka isiubo ang isang niple. Shit! Napaliyad siya dahil sa kakaibang kiliti at sensasyong nadarama dulot na halik binata sa dibdib niya. Parang may maliit na bultaheng nanalaitay sa bawat himamay niya at na-stuck iyon sa puson. Mabilis na kinabig ni Timothy ang katawan ng dalaga at pinahiga ito sa kama. Siya na ngayon ang nasa ibabaw nito. Napalunok ng sariling laway si Janina nang masilayan ang kakisigan ng binata. Wala na itong saplot sa katawan kaya malwa niyang nasilayan ang kabuuan nito. Ang malapad nitong balikat na masarap kapitan. Ang abis na namumukol na nakakatamhawakan at dilaan. Lalo siyang naglaway nang humaba pa ang tingin sa katawan ni Timothy. Tayong-tayo at naninigas ang mahaba at mataba nitong shaft, walang ingat at pahaklit niyang inalis ang natirang saplot pa sa katawan ng dalaga. Wala siyang itinira at halos maglaway siya nang tumambas sa paningin niya ang magandang katawan ng dalaga. Ang dibdib nitong nagyayabang ay muli niyang hinaplos habang ang halik ay gumagapang mula sa tiyan ng dalaga patungo sa pagitan ng mga hita nito. Halos manginig siya dahil sa sarap ng nasa pagitan na ng mga hita ni Tanya ang labi ng binata. Para itong gutom at uhaw na sinibasib ng halik ang pagkababae niya. Mga halik nitong nakakapanginig sa kalamnan niya. Halos kainin ng buo ang hiyas niya kung makahalik ito. Lalo siyang ginanahan sa ginagawa ng marinig ang halinghing ng dalaga. Hindi niya rin ininda ang pananabunot nito sa buhok niya. Hindi nagtagal ay nalasahan na niya ang paunang katas ng dalaga. Timothy. Please fuck me now. Mukhang nahihibang niyang pakiusap sa binata at hinila na ang ulo nito. Nakangiting tinigilan na niya ang hiyas ng dalaga at pumaibabaw dito. Muli itong hinalikan sa labi habang unti-unting ibinabaon ang sarili sa basa na nitong lagusan. Dahan-dahan. May kasamang ungol niyang pakiusap sa binata at halos bumaon ang mga daliri sa braso nito. Para kasi siyang virgin muli at matagal nang walang pumapasok ipanauhin sa kanyang hiyas. Sorry, sinusubukan kong maging careful but I can't. Fucking so hot oh. Hindi niya mapigilan ang sarili na kumadyot na mabilis nang bumalot ang init sa kanyang lagusan na nagmula sa pagkababae ng dalaga. Hindi malaman ni Janina kung saan ipaling ang ulo at kumapit nang bumilis ang paglabas-masok ng shaft ni Timothy sa kanyang pagkababae. Para itong may hinahabol at bawat baon ng shaft nito sa lagusam niya ay napapaungol ang binata. Nakakabaliw ang nakakangilong sensasyong lumukob sa pagkababae niya.